discussion? Wow! I am Genevieve B. Pomor, 19 years old, from Visit Science, Vermont, Carbon City. Alihan na sa balon. But first, na ako ay imagine a classroom where students are actively engaged and solving real-world problems instead of just memorizing it. And what would it be? Ay ganun sa ikanang bukan na rin kita po sa kanang classroom kung ina na ang performance sa Genevieve. So na po another question. So may mag-answer na. What are some benefits of learning by solving real-world problems instead of just reading about them in a textbook? So kinsa may mag-answer ani? Okay, Mr. Horace? I want to hear it. Para lang sa inyo. So, di ba, sa karon is, according to kay John Dewey, mas dagay mo lang ang kanang estudyante ko, buhato nila, mag-engage sila, mag-engage sila. Kaysa, kanang mga basa lang lang, possible kung hindi magbasa lang ka, malimitanin mo, pagkaon niya, o instead of ikaw din mismo mong buhat, mag-engage natin lang na. Kaya mas dagay ka maling kaya personal na experience. Okay, thank you. Another, why is problem-based learning beneficial for students' skill development? Okay, Ms. Barrios, I want to hear your idea about the question. Okay, it's very important to as a student. Dapat mga questions. Makatawag po siya na para ma-develop ang Okay, thank you. So to answer those questions, it has no difference sa discussion. And it's all about project-based and problem-based learning. So unsa man yung project-based and problem-based learning? First, ato silang i-differentiate. Tungod kay, lahi pa silang ang problem-based o project-based learning. So unsa man ang ilang kalahinan? First is ang problem-based sa ata. Problem-based learning is a student-centered approach in which students learn about a subject by working in groups to solve an open-ended problems using a real-world problem. This problem what drives the motivation and learning. So, problem-based siya, problem-based learning. So, ang imuhang as a teacher is maghatag ko og problem sa ilaha. Then, ang naka siya mga problem is muna siya ang magdala sa ilang learning process. Ano siya? Sa PBL is kanang PBL problem-based is maghata ang mga bata is kanang sila ang mag-explore o kanang maghatag ka o problems. So sila ang mag-explore and then mag-learn sila kung unsa may gamiton nila nga strategy to solve sa kanaang problems. So ikaw mga teacher is mag-facilitate lang ka sila ha. Sila lang ang mag-discover sa ilang kaugalingon kung saan nila pag-solve sa problem nga imo ang gihatag. So muna kinahanglan na ito gamiton ang problem-based learning sa ato ang classroom. Tungod kay ang problem-based learning is nag-offer siya og mga wide benefits o sa mga estudyante if imuha siya i-implement. Kung sa man nga mga kanaang benefits nga makuha sa usa ka estudyante sa usa ka mga estudyante. So working in teams since kay ang PBL is kana nag-involve
strategy. Then, flexibility. Ano, consider mo yung flexibility. Tungod kay ang problem-based learning is time-consuming siya. Or ganang pwede siya maka-expand siya o ganang entire semester. Depende sa imong kanang problem kung ngayon ihatag sa imong estudyante. Then, group orientation. Isod kaayo ka mag-implement po o problem-based learning kay may group ka siya. Imo gid i-orient ang kada grupo para magkanang na-aslay ka ng collaboration. Sunod kay so natin ka ng step by step kung saan pag-implement sa problem mo ang mag-process or mo ang mag-build sa kanang pangutana o para masulman ninyo. Ang project-based learning is kaya po sila i-say pero ang kalainan nila kay ang outcome niya is kanang tangible. Ang atong isa kay i-report lang ninyo or i-analysis without ang problem-based. Pero ang kaniya is na siya product outcome nga ipakita din siya. Ang isa kay or report naman siya analysis kaya siya is na ipakita nga product or solution sa itong problema ang ginatag. What is ang iyang characteristics? First is ang open-ended question. Ang mga question natin niya is kanang complex bitaw siya kanang daghan sila yung come up na solution and then real-world application. So, imong pagkuha sa kanang sa iyang priority sa isa. Kanang ikan ko siya sa real-world application. Ang iyang ma-apply nila ilang classroom knowledge of skills sa ilang project nga ihimo. And then, ang student-driven solution. So, kanang sila din ang mag-build yun. Ikaw mga teacher is ibalik guide lang kanila or facilitator para matuan sa kanilang then, choice in learning. Ang student is na sila yung freedom kung kasi gamitin din ang strategy or approach sa pag-solve sa katuang mga problema ang ihatag nimo nga as a teacher. At then, their assessment criteria. So, na butang imulit ang imuhang criteria daw na siya nakasablish siya o clear nga criteria na ilang sundon para makabalo sila kung saan nila pag-assess ang ilang project. So, natay step by step na Step by step. kung saan mag-implement. Success try. Pero step by step, alam. Then, guys, barrier kaya po sa isa nga mag-select kaya po sa outsiders or mag-imo ka learning outcomes kung sa gusto mo nga ma-learn sa bata at the end sa activity. Then, start brainstorming attended ideas. Ikaw mga stress, pag una din ka o ng mga ideas na kung saan mo mag-create sa problem. So, parang mga kanasin ko ganun nga, ay gusto rin ikaw po sa community nga ron. Gusto rin ikaw po sa girls, then sa country. And then, i-consider po din mo niya ang mga interest ng mga bata at mag-ansap sila mo ihok sa activity. Para ito mo lang po sa ilang ganahan. Pero nang about pa sa kanyang democratic na problem or about sa poverty, about pa sa ikaw mga may-stress, hindi mo kaunaw ang ilang pan. Ang ilang interest para ganan sila mo participate sa activity. Ang grade ay decide the scope of the project. So, dili na ka mag-decide kung unsa ba ang kanang span sa imong activity ka sa estudyante pa lang. O ito, basta ikaw mag-ingon ka nga 4 weeks na ay kanang 2 weeks na kapasa din ninyo ang activity. Mura siya ay mag-decide ka o unsa nga kanang unsa ka kasuon ang activity nga mong hatag sa ilaha. Kung depende ra po na sa imong ang kanang problem. Kung isa po kayo ang problem, ayaw po niya imong na isa lang semana sa estudyante. Then, know the drive question is generally ka magkunakon kung sa question ang imuon nga dapat relate po siya sa real world situation. Balik-balik mo kagamiya sa problem-based. Then, design your project to ensure authenticity. So, dili ka magkuha na kanang question yung ba yun kasi hindi nga. For example, if you were an educator someday, ang imong estudyante is ka na ang badlumon. So, sa may imong buhaton, inana ba, kapamutanag daw nga, parang makaray, mag-maestra siya. Kung mga na estudyante yung gusto mong maestra. So, that guy, create your timetable. So, parang
15 na. Ang dapat imong question is ma-meet siya sa authenticity, para applied learning, then academic rigor, then active exploration dapat ka ng mga explore ka sila sa pangutan ng imong hatag, then adult connection, then assessment practices. Muna siya, ang number 10 is kana ang i-monitor nimo ang ilahang kaniyang activity kung ipa-implement nimo sa imong classroom nila ipa-present nimo ang ilahang nahimo nga activity. And then imo mag-feedback siya based imong observation, then kana ang assessment ko nila ang. So muna siya ilahang kalainan kung ano na siya. So project-based learning is now watch siya pagkakaroon ako sila di ba pro-centric lang siya kasi siya is kagang more than one problem. So complex siya, then gani siya kaya specific. Ang piniyabot kay sa project-based is mag-generate sila og solution na kana ang tangible or na product. Ang kaya lang i-analyze na nila ang question and i-present lang nila to report ang nilahang nahimo. And then ang student design develop prototype of solution mo na siya ilang product. Ang kaya kay mag-explain ways of working in teams, then managing project and holding leadership roles, and then oral and written communication, self-awareness and evaluation of work process, and then working independently. So, ay critical thinking and analysis. Salamat ang inyong experience only. For us, then researching and applying first content to real world examples. Since kahit kanang ma-relate lang siya sa ang problem dapat kay Himon is ma-relate lang siya sa real world. So, wala siya ang mag-develop sila of applying source content to real world examples and researching and information literacy. Sila man ang mag-delve deeper. So, sila ang mag-research. And then is problem across discipline. Sila yung consideration sa paggamit sa PBL. So, problem first. Pinahanglan, di mo ihatagdaan ang problem sa lahat. Tungkol kaya ang problem man ang mura o gana kong anang mo siya ka na ang starting point ito nila kay ang problem ay magdala sa ilang learning process. So, dapat maguna dyan ang problem. Okay? Or problem ba na kanyang siya nga strategy. Then, flexibility. Ano consider mo yung flexibility? Tungkol kaya ang problem-based learning is time-consuming siya. Or ganang pwede siya maka-expand siya o ganang entire semester. Depende sa imong kanang problem po kaya may atag sa imong estudyante. Next, group orientation. Isod kaayo ka mag-implement po o problem-based learning kay may group kaya siya. Ibigin i-orient ang kada grupo para na-aslay ka ng collaboration. Sunod dahil so natin ka ng step by step kung saan pag-implement sa problem-based learning sa classroom. Mura siya ka itong guide niyo kung gusto ka mag-implement sa problem-based learning. But first is articulate learning outcomes. So ikaw, yung i-articulate ka ng mag-hibo ka o ka ng learning objectives siya kibali. Kung sa'yo gusto niyo nga ma-learn sa imong estudyante, inibahuman ang imuhang activity. So it is create the problem. So mag-create ka of problems, ang problem dapat niya is ma-relate siya sa real-world situation na karang mag-resimple sa mga bata kung sa'y ilahang encounter in the future, sa ilang career or sa ilang lives, ang imuhang basihan sa imuhang problem. So ang problem mo dapat niyo nila is provoking siya, engaging, tapos karang maka-explore din sila karang nice like interest ng usa ka problem na imuhang himuon. Then, introduce growth processes. I set ground rules. So, mag-set ka ground rules para effective ang collaboration sa imuhang mga bata. Sagdan, so una is mag-create ka o kanang learning objectives. And then is maghibunin ka o problem na relate siya sa kanang real-world situation na ang itong ma-encounter nila in the future sa ilang lives or sa ilang career is set ground rules para na ay smooth collaboration ang ibang mga estudyante. And then is introduce group process. Muna rin introduce kung sa ilahat angay buhaton and then assign rules. Kaya importante niya siya kung assign ka of rules in every group. Tungod kay para wala yung panang bias sa ilahat. Dapat fairness siya. Dapat ikaw ang naka-assign sa mga ikaw ang mag-present at the end of sa kanang call ninyo nga kaniyang
problem. And then, itong isa po is mag-ano siya o kanang data. Ang siya, na po ilahi ilaha nga kanyang assign. Dapat kung silang assignan para silang tanan is na sila yung buo na sila yung mabuhat. Sunod kay evaluate and assess. Ano siya, imo rin evaluate ang ilahang mga ang ilahang paghimo nila based sa ilang peer assessment o kanaang self-assessment. Kung kinsa din ang nagtabang sa ilang grupo or ang wala nagtabang. Or sa kulang bitaw sa imong grupo inana. Unang na siya kanang evaluate and assess. So na okay na kung ano ba ang step by step sa pag-implement sa So what is siya ang method kung mag-distribute sa what is siya ang example ng method kung saan mag-distribute nimo sa PBL problem na siya case studies kaya bago ng case studies tungod kay para makating deeply ang mga estudyante mo na i-appeal niya siya sa problem based tungod kay more on questioning man siya. Then sunod kay ang role plays muna sila og mag imo sila og kanang scenario kung saan nila to solve